ba ang demand? Ang demand ay tumutukoy sa rami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo. Sa isang takdang panahon kung saan ang kakayahan at kagustuhan ng tao na makamit at bilihin ang isang produkto o serbisyo ang nagtatakda ng kanyang demand. Batas ng demand. Ito ay tumutukoy na kapag tumaas ang presyo, bumababa ang dami ng gusto at kayang bilhin. At kapag bumaba ang presyo, tataas naman ang dami ng gusto at kayang bilhin. Ito ay tinatawag na ceteris paribus, kung saan ang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbaba at nakakaapekto rito. Ano nga bang demand schedule? Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ito rin ay makikita sa talahanayan ay tumutukoy sa quantity demand para sa candy sa iba't ibang presyo. Ang paggala sa kurba mula punto A hanggang F, makikita na sa pagbaba ng presyo mula sa 5 piso pababa. Ang demand sa candy ay tataas ng 10 piraso kapag ang presyo naman ay tumaas ng piso. Makikita sa graph na bumababa ang quantity demanded sa 10 piraso. Ipinapakita sa graph ang paggala ng demand curve. Mangyayari ang paggala ng demand curve kung ang salik ay nakapekto sa sariling presyo ng produkto. Pangatlo, demand function. Ito ay matematikong pagpapakita sa ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ang quantity demand ay zero. Quantity demand ay tumutukoy independent variable. Ibig sabihin, nakapatay ang quantity demand sa pagbabago sa dami ng handa at kayang bilhin ng mga mamimili. Isang paraan ng pagpapakita ng demand function. Ang salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo. Una, kita. Ang pagbabago sa kita ng tao ay maaaring nakapagbago sa demand para sa isang partikular na produkto. Pangalawa, panlasa. Karaniwan na ayon sa panlasa ng mamimili ay ang pagpili ng produkto at serbisyo. Pangatlo, dami ng mamimili. Maaari din magpatas ng demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. Pang-apat, presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pamalit sa isa't isa. Dami ng mamimili. Maaari din magpataas ang demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. Presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo o pamalit sa isa't isa. Komplementaryo. Ito ay mga produktong sabay na ginagamit. Ibig sabihin, hindi magagamit ang isang produkto kung wala ang complement na ito. Substitute goods o pamalit na produkto ay maaaring magkaroon ng alternatibo. Inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang particular na produkto sa susunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand na nasabing produkto sa kasalukuyang habang mababa pa ang presyo nito. Price elasticity of demand. Ito ang paraan na ginagamit upang masukat ang pagtugon ng quantity demand ng tao sa isang produkto o sa tuwing may pagbabago sa presyo nito. Nalalaman ang pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyo gamit ang formula na ito. Elasticity of demand equals porsyento ng pagbabago quantity demand over porsyento ng pagbabago ng presyo. Ang quantity demand o porsyento ng pagbabago ng quantity demand ang tumatayong dependent variable. Ito ang bahagdan sa pagbabago sa presyo o porsyento ng pagbabago ng presyo naman independent variable.
Nangangahulugang ito ay palaging negatibo ang demand elasticity dahil ang quantity demand ay salungat na relasyon sa presyo o inverse. Merong batas ng supply. Ito ay may direkta o positibong ugnayan ng presyo sa quantity supply ng isang produkto. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo ng presyo. Sa bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng producer. Uri ng elastisidad. Elastic, masasabing price elastic kapag mas malaki ang naging bahagdan ng pagtugon ng quantity demand kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Inelastic, ang demand ay masasabing price inelastic kapag mas maliit ang naging bahagdan ng pagbabago ng quantity demand kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Pareho ang bahagdan ng pagbabago ng presyo sa bahagdan ng pagbabago ng quantity demand. Perfectly elastic, nangangahulugang ito na anumang pagbabago ng presyo ay nagdudulot ng infinity na pagbabago sa quantity demand na ipinapakita rito na isang presyo ng demand ay hindi mabilang. Perfectly inelastic, ito ay hindi tumutugon sa pagbabago ng presyo sa quantity demand. Ng presyo. Kung inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo ng kanilang produkto sa madaling panahon, may inabot na tago ng kanilang produkto upang may benta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hoarding. Ito ay nagbubuka ng pagbaba ng supply. Equilibrio sa pamilihan. Ito ay isang kalagayan sa isang pamilihan na ang dami ng handa at kaya ipagbiling produkto o serbisyo ng mga consumer at ang kayang ipagbili produkto at serbisyo ng mga producer ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. Ang equilibrio ay magaganap kapag ang producer at ang consumer ay nagtamo ng kasiyahan. Equilibrio ng presyo. Ito ang tawag sa mga napagkasunduang presyo ng consumer at producer. Ang equilibrio sa pamilihan ay punto kung saan ang QD at QS ay pantay o balanse. Tandaan, kapag alinman sa dalawang panig ang maging mas malaki o maliit, ang bilang hindi ito magiging balanse. Struktura ng pamilihan. Ang pamilihan ay isang kaayusan kung saan may interaksyon ang mga mamimili at nagtitinda ng iba't ibang bagay. Dalawang struktura ng pamilihan. Pamilihang may ganap na kompetisyon sa pamilihang walang kakayahan ang sinuman sa bahay kalakal. Pagpuli ng presyo, ang mga produktong ay pinagbibili ay walang pagkakaiba. Pamilihang ito na kontrol ng isa o iilang kumpanya ang presyo ng produkto. Monopolyo, isang uri ng pamilihan na may iisa lamang bahay kalakal na gumagawa ng produkto na walang malapit na kahalili. Monopsonyo, iisa lamang ang mamimili, ito ay ang ubos na kapangyarihan upang kontrolin ang presyo. Oligopolyo, isang struktura ng pamilihan na may maliit na bilang ng bahay kalakal na nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto. Monopolistikong kompetisyon, uri ng produkto ay pinagbibili at magkakapareho ng ngunit hindi magkakahawig. I said I don't want to walk this earth if I gotta do it solo. Yeah, we used to be a team, running the streets, yeah, we was living out our dream. Oh, you used to be my brother, I was your provider, and now we separated in two. Oh, and we was burning up the block, yeah, and everybody know when we stepped in the spot.